Napapansin ni Serena mga tingin ng mga kasambahay tuwing magsisimula siyang tumulong sa trabaho. Inuunahan siya agad ng mga tulong. Parang ayaw siyang hayaang may gawin. Iniisip pa ng mga tong papalpak siya. Siguro dahil mga mahalin ng mga gamit doon kaya natatakot ang mga to na may outsider na nangingialam. Knowing Enzo, isang mafia, mayaman. May mga baril ng mga tauhan pero papatay ba talaga ito para lang sa isang platong nabasag? Opo sir, sinusubukan niya pong tumulong. Opo sir, sige po. Isang babaeng katulong ang narinig niya sa salang may kausap. Sinusumbong yata siya sa lalaking yon. Colgate, mga bandang hapon nang dalahan siya na isang babaeng may dalang tray ng pagkain. Isang baso ng gatas sa sandwich na nilapag nito sa mesa sa harap ni Gabriel. May bitbit na toy truck ang batang iyon na laruan na bili niya. Para naman hindi ito maburyot, baka maisip ang mga ilam ng mga gamit doon. Salamat, ako na dito. Ngumiti siya sa katulong na formal lang tumango bago umalis. Pero inang saglit lumabas ang butler. Kapag lumalapit to sa kanila, panigurado may importante itong sadya. Good morning. Pinapasabi ni Sir Enzo maganda kayo mamayang 5 dahil may pupuntahan kayo kasama ng bata. At sumulip to sa anak niyang patuloy lang sa paglalaro. Opo, sige. May pupuntahan sila? Saan naman kaya? Mga bandang alas 4 na magsimula na siyang maghalongkat ng mga damit sa mga dala niya. Problemadong pinagmasdan niya ang mga hindi kagandahang damit ng anak niya. Ayos lang kung yung sa kanya ang luma pero yung sa bata, para nakakayang ilabas sa suot lamang yung mga lumang t-shirt at shorts. Sana pala bumili siya ng panlakad. Dahil sa pagmamadali hindi niya na naisip yon. Biglang may kumatok sa silid kaya agad siyang tumalima at binuksan ng pinto. Bumungad ang dalawang babaeng katulong. Ma'am, oras na po para magbihis. Napakanga siya. Naghahanap pa siya na masusuot. Oo, bibihisan ko pang anak ko. Dito po tayo sa kabilang kwarto, ma'am. Ang kasama ko na pong bahala sa anak ninyo. Ano tong binilingan ng kasamang babae. Pumasok ang isang babae para kunin ang anak niya. Tapos giniya naman siya sa kabilang silid. Di niya alam kung ilang silid meron ng manso na to pero sa sobrang laki, paniguradong napakarami. Bumalaga sa kanyang walk-in closet at dinaig pa ang isang butik sa dami ng gamit pang babae. May mga tag pa ang mga damit na hindi niya kayang tignan. Yung huling tag na nasulya pa niya nasa mga 20,000 na nakalagay. Isa lang naman yung maliit na damit. Hindi niya alam kung sadyang hindi tanggalin ng mga tag na yon para isampal sa kanyang pulubi siya at hindi niya afford ang ganitong buhay. Siyempre, si Enzo yun eh. Milyonaryo. Isang katulong ang mismong pumili para sa kanya. Wala naman kasi siyang ideya kung anong dapat niyang susuotin. Kahit ano basta't kain takpan yung katawan niya, ayos na siya. Nakailang beses pa siya nagpalit ng damit hanggang sa masatisfy ang babae. Sa harap ng salamin na tayo, ma'am. Gagawin na natin ang makeup mo. Anang katulong na agad giniya siya sa vanity mirror. Magaling ang babae. Di tulad niyang walang kaalam-alam sa mga pinaggagawa nito. Ang iniisip lang niya ngayon, kamusta na kayang anak niya? Anong damit na suot ni Gabriel ngayon? Floral dress ang pinasuot sa kanya na above the knee. Flat shoes sa baba. Pagkatapos ang makeup, halos hindi niya na makilala ang sarili. Di naman makapal ang makeup. Mahusay lang gumawa nun sa kanya. Ang galing mo. Ani ang sarili pa ng katulong sa refleksyon ng salamin. Manghang-mangha pa rin siya. Buong buhay niya, ngayon lang to nangyari sa kanya. Di niya lubos sa kalaing darating ang panahong mangyayari to sa kanya. Sa hirap ng buhay at matinding pagbabanat ng buto, hindi na sumagi sa isipan niya ang mga ganitong bagay. Maganda ka naman na po talaga, ma'am. Kailangan lang ng konting highlights. Ngumiti ang babae. Di niya alam kung binubola lang siya nito, pero aaminin niyang natutuwa siya kahit papaano. Pinuntahan kanila ng anak niya. Natagpuan niya agad tong may kinalikot sa upuan, pero bihis na rin ang anak. Napangiti siya sa itsura nito. Animo baby version lamang na ama nito sa suot nitong polo shirt at maong. Dumako sa kanya ang malalim at maganda nitong mata. Di niya ma-imagine kapag lumaki ng anak. Gaya ng ama nito halatang kaya ring paluhorin ng mga babae sa isang tingin lang. Namutawi ang dugong vityelo sa bata. Nandyan na si sir sa baba. Aalis na raw po kayo ngayon. Ang isa sa tauhan ng umakyat para ipaalam yon. Agad niyang binuhat ang anak. Mabuti na lang napakiusapan niyang katulong na flat shoes na lang ang suotin. Mahirapan siyang sundan mamaya si Gabriel pag naka-heels. At isa pa hindi siya komportable doon, lalo pat di siya nagsusuot noon. Nasa hagdan na sila na matanaw niya sa baba si Enzo. Nakatayo sa gilid ng couch. Nasa bewang ang kamay at nakasampay sa braso ang jacket. Kulay puti ang long sleeve na suot at nakaputi hanggang siko. Walang ekspresyon sa mata nito pero mariing nakasunod ang matang ihon sa kanila pababa ng hagdan. Umigting ang panga nito at binalingan sa rilong nasa bisig. Bililisan pa niya ang hakbang. Baka naiinip na at mairita pa sa kanila ng anak niya. Halos ayaw niyang salubungin ang tingin ni Enzo.
Naiilang siya nang tingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi niya naman ginustong magtagal. Di niya naman kasi alam na kailangan pang ayusin siya ng ganun. You did not put a little jewelry on her? Sinilyapan ni Enzo ang katulong sa likod. Pasensya na po, sir. Agad siyang umiling. Akong tumanggi kasi nakangati ako sa alahas. Nakagat niya ibabang labi at sinilyapan ng kinakabahang katulong. Di naman talaga totoong nangangati siya sa alahas. Totoong di nag-offer ng alahas ang katulong para maisuot niya. Pero baka nakalimutan lang nito yon. Tsaka hindi na yun kailangan. May pupunta lang naman sila eh. Napansin niya ang paniliit na mata ni Enzo. Sana kalimutan na lang ang tungkol sa alahas na yon. Di naman big deal yun eh. Binaba niya na si Gabriel tapos lumapit ang isang katulong. Ako na po ma'am. Sumakay na kayo kay sir sa sasakyan. Alanganin pa siya pero nang mapansin niyang paglingon ni Enzo sa gawin niya, agad din siyang sumunod. Tahimik ka naging biyahe nila habang nakakandong ang anak niya sa kanya. Kaya lang at may napansin siya sa gawin ni Enzo, napalingon siya rito. Nahuli niyang nakatitigto kay Gabriel. Nang mapansin itong nakatingin sila, binaling din ito kalaunan ang atensyon sa labas. Lumunok siya tila may bikig sa kanyang lalamunan nang ibalik ang tingin sa anak. May duda na kaya ito sa pagkatao ng anak niya? Magkamukha mga ito, pero hindi dito nabanggit na naaalala siya nito dati. Iniisip kaya nitong nagkakilala na sila noon? Baka ba'y nangyari sa kanila dati? Pinagdarasal niyang sana hindi nga nito maalala. Unang pinuntahan nila ang restaurant. Ang anak niya hindi maipirme ang mata sa iisang bagay. Namamangha ito sa paligid. Maging siya hindi niya maitanggi ang ganda ng lugar. Muntik pa siyang mapatalo na maramdaman ng kamay ni Enzo sa bewang niya. Serena, untag nito. Sa kanilang napansing na sa harap nila ang staff ng restaurant na mag-a-assist sa kanila sa table. Naparunok siya at bahagyang nilayo ang bewang mula sa kamay ni Enzo. Napansin nito ang paglayo niya. Umigting ang panga nito pero hinaan siyang dumistansya rito. Di niya alam ba ito ginagawa ng lalaki? Nakapagtataka dalula naman to sa napag-usapan. Pero hindi niya naman masasabing masama ito. Masyado lang natin siyang paraning dahil alam niyang guilty siya. Napansin niya ang batang babae na dumaan sa tansya niya ay kaedad lang ni Gabriel. Nakangiti ito ngunit di nakatingin sa kanya, kundi kay Gabriel. Nanatili lang ang kalamigan sa mata ng anak niya. Tila walang balak tumugon sa ngiti ng babae. Magkalapit lang sila ng mesa. Ngumiti sa kanyang ina ng bata. Maganda ang babae, matangkad at sopistikadang tingnan. Mana dito ang magandang anak nito. Baby? Nagulat siya nang balikan ng batang babae si Gabriel at biglang dumungaw sa mismo mukha ni Gabriel para lang masilip ang istriktong mukha ng anak niya. Nam-nam? Anong batang babae na biglang naglabas ng peanut. Namilog ang mata niya at agad dinaluhan ng anak niya. Napansin niya na patingin din sa kanyang ina ng batang babae. Pasensya na, hindi kasi nakakakain ng anak ko kapag nakakakain ng mani. Paliwanag niya sa ina ng batang babae. Sophia, stop that ha? It's bad for the handsome boy, sita ng babae. Ngumuso ang batang babae. Namumula pa ang uso. Parang gusto tuloy pisilin ang pisngi nito. Nang bumalik siya sa upuan niya, napansin niyang kunot ang noo ni Enzo na nakatitig sa kanya. It's an allergy. Bigla ito nagsalita. Ha? Nalito siya. That's allergy. I know dahil allergic din ako sa peanuts. Napakarap-karap siya sa narinig sa lalaki. Ibig sabihin pareho si Enzo at ng anak niya na may allergy sa mani? Nakasara na ang tela sa mukha ng ama ni Enzo. Nasa morgue na ito at ang walang buhay na lang nitong katawan ang naabutan niya. Kumuyom ang kamao niya habang hawak ang bracelet, alam niya kung kanino. Yun ang mismong bracelet na iniwan ng assassin sa bangkay ng kanyang ama. How many times do I have to tell your father to stop chasing that woman? Sa simula pa lang alam niyang assassin ang babaeng yun sa kabila. This idiot did not even listen. Ani Uncle Ricardo sa kanya. Nakatayo ito sa likuran niya. Naramdaman niya ang kamay na tiyuhin niya sa ibabaw ng kanyang ulo. Wag na wag kang kagaya sa ama mo. Walang lugar ang pagmamahal sa mundo natin. We rise as a beast, we die as a beast as well. He was just 15 years old that time. His mother died after she gave birth to him. Di kailanman nagkaroon ng oras sa kanyang ama. Mas marami pa tong oras sa mga iligan nitong transaksyon. Ngunit maliban doon may mahal itong iba at hindi ang kanyang ina. What do you expect from a fixed marriage? Nabuo siya na hindi pagmamahal ang dahilan. He was made for the empire, for the connection and power. Simula pagkabata, nakatanim na sa kanyang isipan na wala siya ibang dapat mahalin kundi ang iniwang negosyo at imperyo ng kanyang ama. And this world makes him heartless and stone. And he was the product of that kind of world at ipapasa iyon sa susunod na Vitiello. Nakatadhanang mabuo ang anak niya para maging katulad niya. Wala ring pakialam ang kanyang uncle sa lahat ng iniwan ng kanyang ama.
May sarili na itong kalayaan ngayon. Wala itong balak umupo sa nabakanteng pwesto ng kanyang ama. Pinili nitong magpakalunod sa alak buong buhay nito at magpakasaya kasamang iba't ibang babae. May nabuntis tong isa dahilan kung ba't nag-i-exist ngayon si Miguel. Hindi nito pinanagutan ng ina ni Miguel. But maybe he's nice enough to let Miguel work on his hotel. Tayo ang pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang ama naging guardian niya hanggang sa tumungtong siya sa legal age at pwede nang ipasa sa kanya ang responsibilidad. Nakatayo siya sa ilalim ng puno habang binubog ang usok ng sigarilyo. Nasa malayong likuran niya ang dalawang tauhan at nasa unahan si Serena at may nilatag na sapin doon upang upuan ng dalawa. Hindi niya inaalis ang titig sa mukha ng anak nito. Hindi pa rin maalis sa isipan niyang na lamang allergic din ang bata sa peanuts. Di lang naman ang bata at siyang may allergy sa peanut eh. Marami pang iba dyan. Why is making it a big deal that way? Tinapon niyang upos ng sigarilyo at inapakan. He's doing it to gain her trust. Mahihirapan sila kung hindi bukal sa loob nito ang proseso ng lahat. Yung naunang plano nila hindi nagtagumpay. Gagawin nila ito sa ibang paraan ngayon. Baka sa pagkakataong to maging successful na. Pumasok siya ng sasakyan. Doon niya nalang hihintay ng dalawa. Napansin ni Serena na inaantok na si Gabriel. Sunset na at gusto niya sana sabay nilang panoorin ng anak niya. Ang ganda ng sunset doon. Pero panay na ito hikab at nakasandal na lang sa kanya. Tara na, baby. Di na ito nagsalita. Napansin niyang may hawak sa kabilang kamay ang anak. Ano yan? Ngumiti siya at tinawakan ng kamay nito. Ayaw nitong buksan ng una pero kalaunan ay pinakita rin sa kanya. Napaawang ang bibig niya na malaman na yon ang peanut na binigay ng batang si Sofia sa anak niya. Kanina pa pala nito yon hawak-hawak mula pa sa restaurant. Gusto niyang hawakan ang peanut na nasa kamay nito. Balak niya nang kunin kasi naisip niya baka maisipan nito yung kainin. Pero iniwas ng anak niya yon sa kanya at ayaw ipahawak. Hala, ba't ayaw maibigay yan habang di naman siya nito pinapansin? Hawak-hawak ito yon kahit pa nung nasa sasakyan sila. Napapailing na lamang siya. Ayaw pa nitong pansinin si Sofia kanina. Tapos malaman-laman niya tinanggap naman pala nito yung binigay ng bata. Pagkatapos ng araw na yon, hindi niya na nakita pa si Enzo sa mansyon. Mula sa 1 linggo umabot hanggang sa 1 buwan. Hanggang nakasanay nilang wala ang presensya ng lalaki. Napag-alaman niya sa tauhan nitong may pinuntahan to sa Italy. Inisip pa man din niyang nasa hotel lang ito at tumutuloy ng ilang araw na hindi ito nagpapakita. Napapansin niya rin panay ang pakikipag-close ang katulong sa anak niya. Madalas ito pa ang kasama nito sa pagtulog matapos itong basahan ng mga libro at bata. Ayaw na rin na bulabugin ang mahimbing na tulog ng dalawa kaya siya na rin ang naghahanap ng bakanting silid na matutulugan. 3 silid lang ang bukas sa itaas. Yung silid na kinaroroonan ng malaking walk-in closet. Silid nila ni Gabriel at ang isa pang pinakamalaking silid. Doon siya natutulog. 1 linggo na mula na nagiging mas close ng anak niya at ang katulong. Nalulungkot siya pero nakikita niyang masaya naman ang anak niya kasama si Ate Salina. Ayaw niya naman maging KJ. Kung yun lang ang paraan para hindi naman masyado mabagot ang anak niya, hahayaan niya na lang. Wala pa naman din tong ibang kalaro. Naligo at pinapatayo niya na ang buhok pagkalabas ng banyo. Lampshade lang hinayaan niya nakabukas habang nakaharap siya sa salamin. Tanging tuwali lang takip niya sa katawan. Ayaw niya nababasa ang buhok niya at ang susuoting damit kaya magpapatuyo muna siya ng buhok. Malapit nang matuyo ang buhok niya na makarating siya ng pagbukas ng pinto. Babaliwalain niya sana iyon, pero kumalampag ulit iyon na magsara, kaya agad siyang tumayo mula sa upang kaharap ng salamin. Bumungad sa kanya si Enzo, with a stoic cold aura to keep his dark eyes, bahagya siyang napaurong sa pagkagulat. Humagod ang mata nito sa kabuuan niya. Nakatuwali lamang siya ngayon. Pinagsisiyan niya tuloy kung bakit hindi pa siya nagbihis kanina. Sorry. Dito na ako natutulog dahil ako madistorbo ang... This is our room soon, by the way. You don't have to say sorry. Putol ito sa bariton ng boses. Napasingap siya na mabilis nakalapit si Enzo. His huge frame automatically covered her skinny body. Napadikit siya sa mesa ng vanity mirror. Dumungaw ito sa kanya at tinukod ang 2 kamay sa magkabilang side niya. Kinulong siya nito sa mga braso nito. Namilog ang mata niya. Nalalanghap niyang alak sa hininga nito. Abot hanggang langit ang kabog ng kanyang dibdib. Di naman yata nito balak na simulan na ngayon. Hindi siya handa. Wala dito ang pills na nabili niya pero hindi niya dapat ito tanggihan dahil wala naman siyang karapatang tanggihan ito. Binabayaran nito ang serbisyo niya kaya siya naririto ay dahil doon. Hinayaan kita ng ilang araw na makapag-isip. Now that I'm here, you don't have any reasons to say no. I want you now. Gulat at muntik pa siyang mapatili nang sikupin itong pangupo niya upang ipatong sa mesa
kaharap ng salamin. He parted her legs and stand in between them. Nanatili ang mga braso nitong nakatukod sa magkabila niyang side. Ngayon, hindi ka pa mapagod? Kagagaling mo lang sa... Naputo lang sasabihin niya nang atake na mapusok nitong halik ang labi niya. Gulat at di siya makapagsalita. Hindi niya pa kailanman naranasan ng mahalikan ng kahit na sinong lalaki. Hindi siya marunong ngunit tila tinuturuan siya ni Enzo. He bite her lip a bit, not even wasting a second to breathe. He claimed her lips again, with so much hunger and greed. Sa halik pa lang nito nalulunod na siya, parang nahihirapan siyang umahon. Nagpapasalamat sa takaw po sa mesa, kundi baka natumba siya dahil sa panghihina. Namumungay ang mata na magtamang kanilang tingin. Naghahabol ng hininga ngunit parang dito ganun kapagod, hindi katulad niya. Muntik na makalimutan ang lalaking nasa harapan niya, sanay sa ganitong gawain. You will give me a child. Damn it! At wala tong sinayang na oras. Mabilis siya nitong naiangat mula sa mesa, at sa isang kisap mata, ang malambot ng kamang naramdaman niya sa likuran niya. Sinalakay ng kaba ang dibdib niya, lalo na't ngayon niya lang napansin na naalis na nito sa kanyang tuwala na nakabalot sa kanyang katawan kanina. Ang bilis ng kamay nito. Di ba lang siya dito hiniyaang makapagsalita? Ni ha ni ho hindi niya magawa. Pagkalingon niya sigawan ni Enzo at wala nang saplot ito pang itaas. Nag-flex ang muscle nito sa katawan na magsimula tong gumapang sa kama patungo sa kanya. With his eyes full of lust and thirst, ilang beses siyang naparunok. Parang gusto niya tuloy damputin ang unang ihampas dito. Kagagaling ko lang sa biyahe, giit niya. Baka magbago pang isip nito. Hindi nabura sa isip niya yung nangyari sa kanila dati. Hindi ordinaryo ang size ng pagkalalaki nito at nakakatroma. Sumilay ang mapaglaro nitong ngisi. I won't be tired in comes of this, lady. 1 month talk of this is not easy. Bakit? Pwede naman tong humila ng kahit sinong babae doon. Sana naman nagpakasawa na lang ito sa pambababae sa ibang bansa para hindi na ito maisipang galawin. Kung alam niya lang na uuwi ito ngayon doon, baka sa kabilang silid siya nagpumilit matulog. Baka nga naglak pa siya eh. Alam niyang kailangan niya itong gawin pero ngayong nasa harap niya na, parang gusto niya nilang tumakbo papalayo. Enzo? Umalingaw ang boses niya nang pumaibabaw na to sa kanya. Nakuyom niya ang kamao. Kung maaaring wag siyang gumalaw ng kahit kaunti. Natatakot siyang baka magising ito. Sinulyapan niya ang maugat nitong braso. Mas malaki kung ikukumpara sa kanya. Nakapatong yun sa katawan niya at nakaunan siya sa kabila nitong braso. Bakit di pa rin to umaalis? Dapat umalis na to kanina pa. Kanina pa siya nangangalay sa posisyon niya eh. At isa pa may kumikirot na panimbang parte ng katawan niya.